hinatak na kaya biya si Kapitana. Hinalikan ulit? Hindi. Ano ba Diyos doon? Kasi para bang nagustuhan yung unang halik eh. Para bang humihilit pa ng isa pa nga. Ang aktor na tampok natin sa bidyong ito ay isa sa mga sakit sa ulo ng pangunahing bida sa pelikula. Kung hindi traidor na kumpare, isang tiwaling pulis o di kaya tao ng sindikato. Tara, samahan niyo kung balikan ang naging karera niya sa pelikulang Pilipino. Siya ay si Rene Domingo Hawkins Sr. o mas kilala natin bilang si Rene Hawkins sa harap ng kamera. Ipinanganak noong March 28, 1944 sa Manila. Ang pangalan ng kanyang may bahay ay si Norma de la Cruz at nagkaroon sila ng 3 anak. Alam nyo bang? Anak ni Rene Hawkins si Rene Bong Hawkins Jr. na isa sa pinakamahusay na power forward ng PBA noon. Napabilang siya sa mga kupunan ng Presto Tibuli, Santa Lucia, Tanduay Ram, Coca-Cola at Alaska Aces. Si Rene Hawkins ay kilala din bilang Boy Bombay at una siyang sumabak bilang artista sa pelikulang Suma noong 1985 na pinagbidahan ni Max Laurel. Nagpamalas din siya ng talento sa pag-arte sa pelikulang Sandakot Tabala noong 1988 na pinagbidahan ni Rudy Fernandez. At doon napansin ni Daking FPJ ang talento ni Boy Bombay sa pag-arte dahil doon ay naging regular na siyang kasama ni FPJ sa kanyang mga pelikula. Bukod kay Berting Labra ay madalas din siyang gumanap bilang pulis asset at malimit din siyang kasama sa eksena na pinipiga siya para ikanta ang kanyang mga impormasyon na kanyang nalalaman. At may mga eksena din na akala mo kakampi siya ng bida pero pagdating sa huli ay magiging kalaban din. Alam naman natin kung paano gulpihin ni FPJ ang kanyang mga kaaway at isa itong si Hawkins sa mga suki ng signature pompiang ni FPJ na talaga naman kinagiliwan ng mga manonood nito. Alam nyo bang si Rene Hawkins ay isa lamang sa 102 anak ni Lou Salvador na isa ding dating aktor at basketball player at siya din ang ama ni Philip Salvador. Kung ating aalamin sa makatuwid ay half-brother ni Rene Hawkins si Philip Salvador. Sa mahigit 50 pelikula na kanyang kinabilangan ay nakakalungkot lang isipin na hindi man lang nabigyan ng pag-alaala ang kanyang mga naiambag sa industriya. Tulad ng aktor at kontrabidang si Bamer Moran ay nagpasyang mag-migrate ang ating bida sa Virginia, USA noong 2001 nang tumamlay ang kanyang karera sa pag-aartista dahil sa pagbagsak ng mga action films noong pagpasok ng taong 2000. Kahit noong mga panahon na maedad na si Rene Hawkins ay namasukan pa rin siya sa Walmart para may pangsuporta sa kanyang pamilya. Pero pagkalipas ng 3 taon ay nagretiro din ito at inilaan na lang ang kanyang mga natitirang sandali para sa kanyang mga mahal sa buhay hanggang sa kanyang pagpanaw. May 10, 2014, nang sumakabilang buhay na ang magaling na aktor na si Rene Hawkins sa edad na 70, dala ng katandaan. Ang kanyang mga labi ay nakahimlay sa St. Mary of Sorrow Catholic Church Cemetery sa Virginia. Ang mga alaala ni Rene Hawkins sa larangan ng pag-arte ay hindi na malilimutan pa. Isa siya sa mga kinagiliwan nating kontrabida sa mga aksyong pelikulang Pilipino. At dito na natin tatapusin ang bidyong ito. Ikaw, anong mga naging pelikulang kinabilangan ni Rene Hawkins ang talagang naaliw ka na karakter niya? At meron ka din bang mga alam na linya niya sa pelikula? Pakishare naman sa comment section natin sa ibaba. Ganda ka daw si Van. Ikaw talaga Flores oh. Hindi ka maasalsa. Patay na to ah! Sana ay nagustuhan nyo ang ating kwento. Hanggang sa mga susunod na video, huwag nyo po sanang kalimutang mag-subscribe at mag-follow. Maraming salamat sa inyo. I-share nyo po sana ang bawat nilalabas kong video. Hanggang sa muli, paalam! Sarento, mukha yata napabilis ang kalabit mo ah. Baka ni sa papel, di tumama.